Nasa linya si Police Major Mirna Diploma ng NCRPO, spokesperson. Magandang umaga, Major Diploma, ma'am. Magandang umaga din po, sir. Opo, si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bindijo. Live po tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas Nationwide. Pakipaliwanag nga, ma'am, na kailan mag-uumpisa itong crackdown sa mga nagsusugal, umiinom sa mga kalsada, nakahubad na pag-alagala, nakahubad ng t-shirt. Kailan mag-uumpisa ito? Sir, actually po, existing na po yan, yung mga local ordinances natin. So, mas pinaigting lang po natin ang implementation nito. So, ang ano po, nagkaroon po tayo ng isang malawakang operasyon, November 26, 2024, from 6 a.m. 25, November 25, 2024, from 6 a.m. up to 5:59 a.m. ng November 26, 2024. Yan po yung unang operasyon regarding dito sa implementation ng local ordinances mula nung umupo po ang ating bagong acting regional director na si Police Brigadier General Anthony A. Aberin. So, nahuli ng NCRPO ang kabuang 6,940 na lumabag sa mga lokal na ordinansa sa loob lamang po ng 24 oras. Ang tagumpay na ito ay patunay ng dedikasyon ng NCRPO sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa Metro Manila, sir. Sa mga nahuli po, ito po, ang breakdown ng 6,940 na nabanggit ko kanina na lumabag sa local ordinansa, isang 24 hours pa lang po ito, ha. So 2,208 ang pinagmulta na nagresulta sa 1,571,645 na kabuong multa. Magkano ba yung isang multa? Magkano ang babayaran ng pag nahuli? Magkano? Sir, depende po yun sa violation ng local ordinance po natin. May breakdown din po mamaya, sir. So, samantala, 4,732 ang binigyan ng babala at pinaalalahanan ukol sa kanilang obligasyon na sumunod sa mga lokal na batas. Sa mga paglabag ay kaugnay ng pag-inom sa pampublikong lugar, kalye, pagbabawal sa paninigarilyo, public places po, smoking in public places, paglabas sa publiko ng nakahubad sa itaas, so half naked po tawag natin, paglabag ng mga minor de edad sa curfew hours, mga minor de edad po natin ay nasa labas pa, curfew na po, pag-alagala, at iba pang ordinansa. Binigyan din ng ating acting regional director ang kahalagan ng mga ordinansang ito sa pagtataguyod ng mas ligtas at disiplinadong komunidad. Ang estratehiya sa pagpapatupad ay naayon po ito sa broken windows theory na nagpapakita ng kahalagaan ng pagtugon sa maliliit na paglabag upang maiwasan po sa mas malalaking krimen at mapalakas ang pakiramdam ng seguridad ng mga residente. Ma'am, ang itatanong kong susunod, ma'am, ay paano kung yung bakuran ko open pero may bakod? Doon ako nakahubad. Kasama ko yung mga kumpare ko na mga nagiinuman kami at sisigarilyo. Pero doon kami sa bakod. May bakod po, ma'am, pero clearly, pag dumaan ka sa kalsada, yung mga bakod kasi hanggang baywang lang. Kitang-kita. Kitang-kita. Nadaanan ngayon ng patrol car. Huhulihin ba sila pero sa bakuran sila, ma'am? Ayan naman po ay maa-assist naman po ng ating mga patroller na nagpapatrolya sa labas kung sila ay parte ng implementasyon ng ating ordinansa. Yung mga ganyang sitwasyon, sir, ay alam na po ng ating mga patroller. Maa-assist na po nila kung pasok po sila doon sa paglabag ng local ordinance. Pero marami kasi, ma'am, nagtitext ngayon sa akin, huhulihin po ba pag kami po ay umiinom sa bakuran po namin, madaanan kami ng pulis, wala pong t-shirt, mainit po sa amin at sisigarilyo, nasa loob po kami ng bakuran namin, private property, paano po ito? Opo, siguraduhin po nila na nasa kanila pong bakuran. Okay, malinaw. Malinaw kasi, kasi baka... Kasi nakalinaw po sa ating sa batas na pag-inom sa pampublikong lugar o kalye. Yun po, sir. Yung kalye. Alright, malinaw. Alright. Marami yan. Okay, anyway, Major Mirna Diploma ng NCRPO, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po sa opportunity, sir. Thank you po. Okay.